Gemini, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for August 5 to 11, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check na lang yung information kung paano mag-book for a private reading. Ayan. So, let's see. Gemini, weekly energies for you, August 5 to 11. Here and now. Oh. So, Gemini, focus kayo sa present moment. Hindi niyo na binabalikan ng past at hindi na kayo nagpapapressure sa future. Kasi, ang importante sa inyo ngayon, the present moment. Oo nga naman, di ba? Kaya nga raw siya present kasi para siyang gift sa atin. The gift of present. Orphan. Yung ba sa inyo, maaring naka-experience kayo na parang iniwan kayo sa ere. Iniwan kayo sa ere ng kaibigan, ng sino man na tao na mahal nyo sa buhay. So kaya parang kayo, devastated or disappointed sa isang tao. Or even sa situation nyo ngayon na parang feeling nyo wala kayong karamay. Pero hindi porket ganon, magmumukmuk na kayo. 'Di ba? Isipin nyo pa rin that you are blessed. This moment, itong panahon na you are okay, you are doing well, it's a blessing. You know? Yun yung importante. You have cleaned it up. Oh, okay. Para siyang metaphorical na paglilinis. Pwedeng literal na paglilinis, no? Para sa iba sa inyo, Gemini, na may mga i-declutter kayo, may mga itatapon na bagay na hindi nyo na ginagamit, or mga kalat na hindi nyo akalain na ang tagal na palang nakatago dyan sa bahay nyo. But yung iba naman sa inyo, this is about cleaning yung circle of friends. Yung mga nakasalamuha. Ang tawag dyan, yung mga nakapaligid sa inyo. Yung mga taong malaki yung nagiging impluensya sa inyo. Nililinis nyo yan. So, ibig sabihin, you may be cutting off connections sa mga taong alam nyong not actually, naghahanap ka ng tao na may benepisyo sa'yo. Hindi ibig sabihin nun, porket walang benepisyo, ang sama mo na, na tatanggalin mo siya sa buhay mo. Kaya lang kasi minsan, meron mga tao na wala na nga silang benepisyo sa'yo. Nagdadagdag pa sila ng problema sa'yo. Diba? Mas okay sa akin, okay lang kahit wala akong benepisyo sa isang tao, diba? As long as hindi niya ako binibigyan ng problema, okay na yun. Kaya lang, wala nang benepisyo sa yung binibigay. Problema pa yung dadalhin. Diba? Yung iba sa inyo, you're going to cut them off. Okay? Kumbaga, ititira mo lang yung mga taong pareho kayo ng mga interest or parang katuwang mo sa buhay. Kasi kung mahal mo yung isang tao, someone really cares about you, tutulungan kayo, no? Oo, katuwang mo talaga sa buhay yun. Hindi yung parang pasanin mo pa. Diba? Let's say your overall energy. 9 of Wands. Napapagod na yung iba sa inyo. No? Pwedeng kayo ay breadwinner. Kumbaga kayo yung head of the family. Marami kayong itinataguyod. Or pwedeng kahit na ikaw lang, sarili mo lang iniisip mo, pwedeng marami ka pa rin kailangan gawin. Like, for example, may responsibilities ka sa trabaho mo na medyo nakaka-stress na feeling mo too much na, no? Sobra na. Pero kahit na ganon,
you are still trying na sinusubukan mo pa rin na magstay. Oo. Kasi ganun kalakas iyong, ah, yung loob mo. Your challenge is temperance. Patience. Yan ang challenge mo. May mga times na parang bibigay ka na, parang ayaw mo na. Magle-let go ka na, bibitaw ka na. Actually, kapag kailangan mo naman na talagang bumitaw, wala ka rin naman talaga magagawa kasi yun yung mangyayari. Kumbaga, we can only do so much na may hangganan. Oo. Na kaya nating i-tolerate your opportunity. Queen of Swords. Marami kang mga pagmumuni-muni na gagawin ngayong week na to. Parang i-reassess mo rin yung situation mo ngayon. If you are happy, if you are contented, if you are fulfilled sa buhay, no? Sa nangyayari sa buhay mo. Ang Queen of Swords energy rin kasi is very practical pagdating sa mga relationships, sa connections. Ayaw niya na nagsasayang siya ng oras. Oo. Yung tipong merong tao na kukunin yung oras mo tapos pag kailangan mo yung oras niya, hindi naman niya maibigay, aba. So yun yung yun yung ayaw niyo. So ngayon, may opportunity ka na i-sort out yan. Na, okay, itong taong to, ano lang siya, nandyan lang kapag meron siya makukuha sa yung benepisyo, pero pag wala na, hindi mo mahagilap. O, ika-cut off mo na yun. Your blessing is the Page of Swords. So, meron kang bagong pagkakaabalahan ngayong week na to. Lalo na if this is something na you want to learn more, gusto mo pang matutunan, i-explore, baka meron kang bagong interest ngayon na gusto mong subukan. Can be a new business idea, a new career na gusto mong i-pursue. May pag-aaral din dito. So, if you are planning to study, no, merong opportunity rin for you na nag-open. Okay, you have Jupiter and Sagittarius in the 9th house. Principle. Ito yung pananaw mo sa buhay, no? So, maaring marami ka ngayong natututunan. Pwede yung mga belief system mo nagbabago. Na kung dati, wala kang pakialam kahit na may pakinabang sa yung isang kaibigan o wala. Pero ngayon meron na. Yung mga ganon, no? You have, ang Jupiter kasi is the planet of expansion. And it's in your 9th house and Sagittarius. So, 9th house is exploration. So, talagang marami kang gusto pang i-explore sa buhay. Oo. And yung exploration mo na yan, magbibigay ito ng mas maraming opportunities, especially in your finances. So, pwedeng may mga bagong opportunities sa trabaho, sa business, sa career, na kung saan mas lalong madadagdagan yung income mo. You have Venus in Libra in the 7th house. Meron ka talagang pagdedesisyonan sa relationship. Pwedeng romantic, pwedeng friendship, pwedeng sa family. Siguro yun yung parang binibigyan mo ng ultimatum na kapag hindi pa nag-ayos, ika-cut off mo na sa buhay mo. Money, career, finances, Page of Pentacles. Yes, definitely meron ditong training, learning, energy kasi ito ng estudyante na gusto pang matuto. Oh, Six of Swords. Meron kang gustong baguhin na sitwasyon sa buhay mo, sa career mo, na maaring naging magulo in the past. So ngayon, unti-unti nakakabangon ka, nakaka-recover ka. Sa love life, you have the Six of Wands, the Six of Cups. Okay, meron tayong Mercury retrograde. So, mag-ingat sa mga bumabalik na ex, ha? Kasi maaring yung bumabalik na ex na yan, puro papuri. Siyempre, para, i-build up niya yung sarili niya sa'yo. Pero rin, depende, case-to-case basis. Mararamdaman mo naman kung ang interest niya is totoo sa'yo, diba? Yung iba naman sa inyo, maaring may reconciliation, no? Sa isang dating kaibigan na nagkatampuhan tapos
Kumbaga pareho na kayo nag-mature, kaya gusto nyo ayusin yung naging relationship nyo. Optimism, very positive ang iyong pananaw sa buhay. If you're going to make up stories in your head about people and circumstances, please make them love stories with happy endings. Okay. So, maaring naniniwala ka pa rin na maraming mga mabubuting tao, no? Na meron mang mga connections na ika-cut off mo, alam mo na marami kang mga bagong makikilala na magiging magandang parte ng buhay mo. Mm-mm. And I also see, merong maraming admirers ngayon, Gemini, sa inyo. Okay, so that is your reading, Gemini. Thank you so much. Bye!